itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral patungkol sa involvement ng Diyos sa atin bilang isang tao. Okay? And I hope that for the past 2 Sundays na nakalipas, ay tayo po ay merong natututunan sa ating pong Sunday School. Amen. 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 All right, so if you have your Bibles with you, turn with me your Bibles in the book of Ephesians. At for the past, I think 2 Sundays na nakalipas, not this Sunday, no? Skip natin yung nakaraang linggo. At dahil ang ating mahal na pastor ay napakaganda ng kanya pong Sunday School last Sunday. Now, for the past previous Sundays, ay ginamit po natin yung talata, aklat ng Genesis. Okay? At ngayon naman ay pupuntahan po natin yung isa pang talata sa Biblia na nagpapatunay na merong involvement ang Diyos sa buhay natin bilang isang tao. Now, by the way, brethren, the very purpose of why we are studying God's involvement in our life bilang isang tao, primarily sa pag-create na nagsimula po tayo sa pag-create ng Diyos sa atin. Alam natin kung saan tayo galing, alam natin kung paano tayo binless ng Panginoon. And the very reason kung bakit po natin ito pinag-aaralan sa ating pong Sunday School, it's because ito po ang magiging susi sa ating pong goal this year na mas lalo pa po natin siyang makilala. Katulad nga ng sinabi ko po sa inyo noong mga nakaraan, if you really want to know a person, kilalanin mo kung anong kaya niyang gawin at anong ginawa niya para sa iyo. And bilang isang tao, the best na kung gusto nating makilala ng lubusan ng Diyos, the best way to do that is to see the involvement of God in our life. Amen? So ngayon pong umaga, ayan po ang ating pong pag-uusapan. Ephesians chapter number 2, verse number 10. Okay? Ephesians chapter number 2 in verse number 10. Okay? At yan po ang ating talata pong babasahin that will serve as our main text for this Sunday School. Are you there? Amen. Amen. Okay? Ephesians chapter number 2, verse number 10. The Bible says, "For we are His workmanship." Okay? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay? So yan po ang ating pong text na ginamit. And this morning, ang lesson po natin is to remind us na that God designed us for a purpose. Okay? God designed us for a purpose. Now, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo yan. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito, ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to learn from your word this morning, O God. And continue to bless this lesson sa amin pong pag-aaral ng involvement niyo po, Panginoon, sa amin pong buhay. No, Panginoon, mula po sa lesson po na ito, ay makita po namin ang kahalagahan at kagandahan ng pag-i-involve niyo po sa amin at in return, ano naman po ang kailangan po namin gawin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malawak na pangunawa, bukas na puso at bukas na kaisipan. Ganon din, Panginoon, ay patuloy niyong ingatan ang aming mga kapatiran na siyang naglalakbay pa lamang papunta po rito. At nawa, Panginoon, sa unang oras ng aming pag-aaral ng inyong salita, ay meron na po kami matutunan upang matatapos ang pananambahan namin sa umagang ito ng punong-puno po kami ng biyaya mula sa inyong salita. All these things, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Alright, please be seated. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Yung iba siguro sa inyo nabitin, no? Kasi umulan kanina. Umulan kanina madaling kagabi pala. At medyo malakas-lakas din po yung ulan na yon. Kaya siguro yung iba sa inyo akala makakatulog ng mahaba at nakalimutang linggo pala ngayon. So yung gising nyo ay maaga din. So baliwala rin. Well anyways, ay katulad nga po ng binanggit ko, kung meron mong pinakamasayang lugar ngayong umaga na ito, yan na po ang bahay panambahan ng Panginoon. Amen?
Amen. All right, let's jump into the lesson, mga kapatid. And for the past 2 Sundays, again, the previous Sundays, tayo po ay nag-usap patungkol po sa involvement ng Diyos sa ating pong buhay, kung paano niya tayo binigyan ng buhay, kung paano niya tayo nilikha, saan tayo galing. And the good thing about these lessons, brethren, is this. Talagang makikita natin that without Him, we can do nothing. Po? At lagi naman natin yung sinasabi na pag tayo po ay tumatayo po dito na nagtitestimony, ay lagi po natin kinikilala ang presensya ng Diyos at ang kadakilaan ng Diyos sa ating pong buhay. And I do believe, brethren, na wala po namang isang tao dito, lalo na nandito po tayo ngayon sa bahay Panambahan ngayon, wala naman pong ni isa sa atin na magsasabi na kung ano tayo ngayon, it's because of how we do things and who we are. At ako po'y naniniwala na lahat tayo dito ay magkakasundo sa isang paniniwala na kung ano tayo ngayon dahil yan sa Diyos. Amen? Kaya nga po, yan yung ating mga tinatalakay. Sapagkat sabi ko nga, ngayong year po na ito, meron po tayong theme that I may know Him. Now, kung tatanungin natin ang ating sarili, if we're going to ask ourselves, brethren, minsan alam natin yung sagot sa katanungang paano ba natin siya makikilala. Commonly na ang sagot natin dyan ay gumawa ka ng mga bagay para sa Kanya. Di ba? Commonly ang sagot natin dyan is to acknowledge Him. Proverbs chapter number 3, verse number 5 and 6. Yan ang usually na ating pong sagot sa tanong na paano ba natin makikilala ang nanlubusan ang Diyos. Pero alam niyo po ba, sabi ko nga po, there is no such better way for us to know Him more ay walang iba kundi balikan natin sa simula. Balikan natin yung ating simula. Kung meron tayong gusto, kung gusto natin ang lubusan makilala ang Diyos, balik ka sa simula. Balikan mo kung paano ka nilikha ng Diyos. And as you see God's involvement in your life, throughout your life, mula sa kung paano kanya nilikha, paano kanya dinisenyo, saan kanya i-design, ano ang gamit niyang disenyo para sa iyo, 'di ba? Yung mabalikan po natin yung mga ganong klaseng katotohanan mula sa salita ng Diyos, isa yan sa mga paraan para mas lalo pa natin siyang makilala. Di po ba? Kaya nga po, ngayon pong umaga, ito ay dagdag kaalaman po sa atin muli. Para muli po nating magkaroon tayo ulit ng pagkakataon na mas makilala pa natin ang lubusan ng Diyos by knowing first things first that He designed us for a purpose. Tandaan niyo po mga kapatid na tayo po bilang isang tao ay nilikha ng Diyos hindi palamuti sa mundong ibabaw. Okay? Hindi po tayo pandagdag lang sa mundo. Kaya nga kung mapapansin niyo po sa order of creation, okay? Sa order of creation, He sets everything first. Before He created human, He sets everything. Nandiyan dyan, halimbawa, kasi isipin nyo na lang po, kapag inuna niya ang tao, paano kakain ang tao? Paano hihinga ang tao? Alam ko kayang gawin ng Diyos, kayang gumawa ng Diyos ang paraan ng ganyan. Pero, for Him to express His beauty, His greatness, His faithfulness sa atin, before He created us, sinet niya muna ang lahat para sa atin. Kaya nga, when He created everything, He saw that it was good. But when He created man, it was very good. Diba? Bakit po? Because nakita niya that the creation is already complete. By ano po? Sa pamamagitan ng paglikha niya sa kanyang masterpiece, which is the human. Tayo po yun. Okay? Sabi ko nga, maraming lumalabas sa eskwelahan ngayon na kung saan-saan tayo nanggaling. Dati, isa lang ang teorya kung saan tayo galing. Ngayon, kung saan-saan na tayo nanggagaling. Di ba? Yan ang mga teorya ngayon ng mundo na ito. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Biblia na nagsasabi, sa isang persona lang tayo galing. And we are created in His image and in His likeness. Amen? Now, since that we are created by God, He also designed us for a specific purpose. Na pag sinabi ko po mga kapatid, that we as a human being, bilang isang tao, we are designed for a purpose. Ibig sabihin po niyan, God's hand
we can see God's hand in the life of man. Okay? Pag sinabi ko pong we are designed for a purpose, we can see God's hand in the life of man. Na ang bawat isa po sa atin dito, nais ko pong ipaalala sa bawat isa, na ang bawat isa po sa atin dito, involved, hindi po natin pwede tanggalin ang katotohanan na involved ang kamay ng Diyos sa buhay po natin. In fact, if we will be honest right now, hindi ganito ang ating kalagayan, hindi tayo ganito. Primarily, wala tayo sa simbahan kung hindi in-involve ng Diyos kung tinanggal ng Diyos ang kanyang kamay sa atin. Baka ngayon, hindi na natin kasama ang ating pamilya. Baka ngayon, sa mga kabataan, pariwara, wala ka ngayon sa simbahan. Pero kung bakit meron tayong maayos na kalagayan ngayong pong umaga, at bakit dito tayo sa lugar na to nasumpungan, it's because of God's hand in our life. Kasi alam niyo po kung bakit, mga kapatid, na importante na malaman po ito, yan po ang palatandaan na tayo po ay dinisenyo ng Diyos with a purpose. Alam niyo po, kapag may purpose ka sa isang bagay, hindi mo tatanggalin ang iyong involvement doon sa isang bagay. Ulitin ko po. Kapag may purpose ka sa isang bagay, alam mo yan kung paano mo gagamitin. Tama po ba? Alam mo yan kung saan mo gagamitin. Alam mo kung para saan yan sa araw na ito. Alam mo kung para saan yan sa susunod na araw na ito. Bakit? It's because of the reason meron kang purpose sa bagay na yan. Kaya yung kamay mo, hindi mo tatanggalin dyan. Now, don't get me wrong, brethren, and huwag tayo magkaroon ng attitude na parang namimiloso po. No? Pag sinabi ko po, huwag natin literally kamay na as in. Hawak mo talaga. Pag sinabi ko pong God's hand in the life of man, isa lang po ibig sabihin yan, the involvement. Ganon din po yung illustration ko po. Kapag ikaw, alam mo kung saan mo gagamitin ang isang bagay, hindi mo tatanggalin ang involvement mo dyan. Katulad, halimbawa na lang, sa panahon ng tag-init, tinan nyo po kung ano ang hawak nyo. Jisoo. Jisoo at tumbler. Dalawang bagay lang yan. Yan lang. Bakit? Bakit hindi mo binibitawan yung dalawang bagay na yan sa panahon ng tag-init? Kasi alam mo kung saan mo gagamitin yan eh. Alam mo kung saan purpose. In fact, hindi mo nga rin yan ilalapag-lapag kung saan-saan eh. Di ba? Hindi mo ilalapag yung electric pan mong mapagtumunog parang makina ng eroplano. Palakas eh. Di ba? Hindi mo kung saan-saan ilalapag yung tumbler mo na pag nilagyan mo ng yelo, kayang tumagal ng 12 hours yung lamig. Hindi mo hahayaan yan. Bakit? Alam mo na kung saan mo gagamitin. So, ganyan din po sa atin. Kaya po hindi tinatanggal ng Diyos ang kamay niya sa atin. It's because He designed us for a purpose. Now, imagine, brethren, that if God will put out His hand, tatanggalin niya yung kanyang kamay niya sa atin, do you think tayo bilang isang tao, alone in this present wicked world, magagampanan pa kaya natin yung ating purpose? Doubtful na tayo dyan, di ba? That is a doubtful question na. Bakit? It's because of the reason, without the hand of God, hindi natin alam yung purpose. Kaya nga po sa Biblia, as created by His image, and in His own image, and in His likeness, we are commanded to put our trust in Him. Kaya nga in the book of Proverbs chapter number 3, verse number 5, tinuturuan po tayo na magtiwala tayo sa Kanya. Trust in the Lord with all thine heart. In all thy ways, acknowledge Him. Bakit po? It's because of one thing. Kapag hindi natin ginawa yon at hindi natin hinayaan na ang kamay ng Diyos ay mag-involve sa ating buhay, hindi natin malalaman ang purpose natin. Alam niyo po, kanina, actually kagabi, nag-message sa akin si Ma'am Ara. And meron siyang isang message na finorward sa akin. At nakakalungkot dahil kanina nga habang papunta dito, nag-uusap kami, ang mga kabataan ngayon ay mabilis lang magsalita na sila ay may paniwala ng sila ay atheist. Na sabi ko nga kay Ma'am Ara kanina, hindi ata nila alam kung ano ang ibig sabihin pag sinabi mong ikaw ay atheist. Hindi ata nila alam yung bigat na pag sinabi mong ikaw ay may paniniwalang atheist. Now, ibig sabihin, you are trying to take God out of the picture. That's how simple it is. Yan ang paniniwalang ganyan.
Di ba? Ang lakas ng loob magsalita ng isang kabataan na ngayon. Ngayon kasi, ito yung practice ko, ako ay isang atheist. Sabi ko nga naintindihan kaya talaga nila pag sinabi mong ikaw ay atheist. Sabi ko nga, you are trying to take God out of the picture from everything in your life. Mula sa buhay mo, tinatanggal mo ang Diyos. At sa mga susunod mong gagawin, tinatanggal mo ang Diyos. Yan lang yan. Minsan marami pang paliwanag, but that's how simple it is. Tatanggalin mo ang Diyos sa picture ng buhay mo. And kung gagamitan lang po natin yan ng malawak na pangunawa, mga kapatid, we cannot live without Him. In fact, we are not breathing right now had it not been for God's breath in our life. Diba? Wala tayong hangin na ipuproduce. Wala tayong ngiti. Kaya nga kanina, pinapangiti ko kayo Bakit? Senyalis yan, yung pagngiti ninyo na may involvement ang Diyos sa buhay ninyo. May ngipin o wala, nag-toothbrush man o sa hindi, sige lang, ngiti ka lang. Hindi naman sinabi magsalita Di ba? Bakit po? It's because of the reason, yan ang mga bagay na palatandaan na merong involvement ang Diyos sa buhay mo. And as you focus on those things, mga kapatid, makikita po ninyo that you are designed with a purpose. Now, bakit ko po sinabi ito? It's because of the reason para makita po natin yung reality. What is the reality of life, brethren? The reality of life is, without Him, we are nothing. Without Him, we are nothing. Kaya nga po, inano ko po muna sa inyo yung kamay ng Diyos. Dinefine ko po sa inyo yung ating pong pinag-aaralang design for a purpose. God's hand in the life of man. Bakit po? It's because the reality is, without Him, we are nothing. Ano man ang meron po tayo ngayon, kahit yung mga mga kapatid minsan dito na lang tayo nakafocus sa atin kasi madali na lang magsabi ng amen. It's because we have the knowledge of His Word. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kahit yung mga unbelievers, yung mga hindi natin kasama ngayon, yung mga nasa sanlibutan, kailangan din nilang malaman na kung ano mang meron sila, ay lahat yan ay galing sa Diyos. Ano man ang ini-enjoy nila mula sa buhay nila, galing yan sa Diyos. Now, to understand the power of this verse, brethren, yung gravity, yung bigat ng talata po na ito, Ephesians chapter number 2, verse number 10, para makita po natin, yung bigat po na yan, tingnan po muna natin kung yung mga previous verse bago po nakarating dyan. In verse number 1 to 3, okay? In verse number 1 to 3, makikita po natin dito that Paul, the Apostle Paul, reminds us of our baseline. Okay? Ibig sabihin po ng baseline kung saan ka nagsimula. Pag sinabi po nating baseline, yan po yung pinaka-starting point mo. Okay? Yan po yan. Now, from verse number 1 down to verse number 3, ni-remind po tayo ni Apostle Paul ng ating pong baseline na kung wala ang Diyos, ano po ang sabi ng Bible? We were dead in trespasses and sin. Sabi po dyan, verse number 1, and you, nandiyan po, and you had He quickened who were dead in trespasses and sin. Na, para po makuha po ninyo, we are dead spiritually. Okay? That is our baseline. Yan po ang ating pong, balikan po natin muna. Paano po tayo napunta sa baseline na yan? When God created us, kasama natin ang Diyos, kausap ng tao ang Diyos. Tama po, amen. Back in the Garden of Eden, everything is good. Sabi ko nga, when He created man, it was very good. Nung nakita niya nagsusolo ang lalaki, it is not good for a man to be alone. Gumawa siya ng babae. And it was so. Nangyari po yan. And God blessed them. Diba? So kasama lagi ang Diyos, kausap lagi ang Diyos, not until when sin entered. Nung pumasok po ang kasalanan, and the man accept doong temptation, bumigay siya doon sa temptation ng diablo, nagkasala tayo. Ang sabi ng Bible, as by one man, sin entered into the world, so death
pass upon all men. Ibig sabihin, separation pass upon all men. Napahiwalay tayo kanino? Sa Diyos. Now, death pass upon all men, for all have sinned. So the baseline, brethren, is we are dead in trespasses and sin. So meaning to say, spiritually, we're dead. Patay tayo mga kapatid. Iyaan po, sabi ko nga po sa inyo, for us to appreciate verse number 10, balikan natin yung 1, 2, and 3. Kasi yan yung baseline po natin eh. Yan yung present na kalagayan natin before verse number 10. Now, para maintindihan nyo po, tingnan nyo, isipin po ninyo mga kapatid ang isang patay. Okay? Ang isang patay, he cannot or she cannot revive itself. Hindi niya mabubuhay ang kanyang sarili. Wala pa naman po siguro tayong na-encounter na isang patay na sinisi-CPR niya ang kanyang sarili. Diba? Yung tinuro nila Sir Conrad, nila Ma'am Leslie na CPR na 1, 2, wala pa naman sigurong patay na gumawa ng sarili niya. O pag may gumawa po niyan, kanya-kanyang takbo na lang tayo. Diba? Yung isang patay cannot revive itself. Hindi niya na rin po, ano pang isang hindi kayang gawin ng isang patay na. Hindi niya na rin kayang baguhin yung sitwasyon. Mahirap kapag yung isang patay, kaya niya pang baguhin yung sitwasyon. Diba? Hindi niya na rin kayang baguhin yung sitwasyon. Hindi niya na kayang gumawa ng isang mga bagay na merong pang halaga. Bakit? Kasi siya ay patay. Diba? Siya po ay patay. Now, pag tiningnan po natin yung ating spiritual condition, mga kapatid, yung ating spiritual reality, before, disregard verse number 10 first. Huwag po muna tayo mag-focus sa verse number 10. Kasi para ma-appreciate natin yung main text natin, tingnan muna natin ito. Para po makita natin kung paano nag-involve ang kamay ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kung susundan niyo yung lesson natin, from physical, napunta na po tayo ngayon sa spiritual. Di ba? From physical, from God's involvement in our physical, ngayon, dito naman po tayo sa ating spiritual. Kung nasusundan nyo po yung lesson po natin. Kaya nga po, makikita nyo po, paano nag-involve ang Diyos sa atin po ngayon, dito ngayon spiritual. Katulad ng sinabi ko, na yung baseline natin is we are dead in trespasses and sin. Just like ang isang patay, hindi niya kayang gumawa ng kanyang pangsarili. Hindi niya kayang buhayin ang sarili niya, hindi niya kayang baguhin ang sitwasyon, wala na siyang kakayanan gumawa ng isang bagay na mayroong panghalaga. Kung titingnan po natin ang ating spiritual reality through verse number 1 down to verse number 3 of Ephesians chapter 2, wala rin po tayong magagawa. Wala rin po tayong magagawa. Bakit po? It's because of the reason, tayo po bilang isang tao, hindi lang naman po tayo na, sabi kasi nila, na off track lang naman tayo because of sin eh. Nawala lang naman tayo sa linya, sa tinatahak nating daan dahil sa kasalanan. No, hindi po. At hindi rin natin kailangan ng konting self-improvement. Bakit po? Again, the reality, without Him, we are spiritually lifeless. Without God's involvement in our life, without God's hand in the life of man, we are spiritually lifeless. Okay? Now, anuman po ang pagsisikap natin na gawin natin ang isang bagay ayon sa ating sariling lakas, isa lang po ang mabibigay niyan, kawalan. Bakit po? Again, lifeless tayo spiritually. Without God's involvement, again, ulitin ko po, without God's involvement, we are nothing. That's the reality. Now, dahil po pinakita ko po sa inyo ang realidad, bago mag-involve ang Diyos sa buhay natin. Now, let's go to the truth. The reality and the truth. Now, the truth is, buti na lang, we are His workmanship. We are His workmanship. Verse number 10. Punta na po tayo sa main text natin. Ang sabi po ng Bible, for we are His workmanship. Okay? For we are His workmanship. Salamat na lang. Sabi ko nga, lifeless tayo, spiritually lifeless. Wala tayong kakayanan na i-revive ang ating sarili spiritually. Okay? Buti na lang, hindi tayo iniwan ng Diyos sa hukay, sabi nga nila.
Di ba? Buti na lang po mga kapatid, hindi tayo iniwan ng Diyos. But verse number 10, ito po ay nagbukas ng isang napakagandang experience sa ating pong buhay na ang sabi ng Biblia, for we are His workmanship. Now, the Greek word na ginamit po dito, no, dito po sa workmanship is the word poiema. Okay, poiema. Yan po ang Greek word na ginamit po dyan. From which na makikita po natin lumabas ang English word na poem. Okay, poem. P-O-E-M. Okay, dyan po yan ang galing. Na pag tiningnan nyo po ang salitang poem, isa lang po ang makikita nyong word. Pag tinrace nyo from the Greek word not from the English word itself. Kasi pag tiningnan nyo po ngayon ang salitang poem in a English word, iba na ang ibig sabihin yan. But if you will trace, okay, the workmanship, dito po kung paano po ginamit yung salitang workmanship, babagsak po kayo sa Greek word na poema, and then pag tiningnan nyo po yan, from the to the English word, babagsak na po kayo sa salitang poem. Pag tiningnan nyo po ang salitang poem ayon sa Greek word at sa salitang workmanship, babagsak kayo sa isang salita na ginamit in the book of Genesis by the definition of created in His image, ang salitang masterpiece. Masterpiece. Doon po kayo babagsak. Pag tinrace nyo po yan, mga kapatid, yung word na yan, babagsak kayo sa salitang masterpiece. Oh, by the way, you cannot find the word itself, masterpiece. Bakit po? It's because that's the very essence of the creation of God sa atin. Kaya nga sobrang precious tayo eh. Sobrang blessed tayo. It's because we are God's masterpiece. Kaya nga po dito, mga kapatid, makikita natin yung katotohanan na hindi tayo iniwan ng Diyos na empty. Hindi tayo iniwan ng Diyos na patay. Bakit po? Ang sabi po ng Bible, for we are His workmanship. Hindi niya pwedeng pabayaan tayo. It's because we are His workmanship. Hindi tayo aksidente. Hindi rin tayo self-made individual. Tayo po ay specific, intentional, masterpiece, handcrafted by the living God. Yan po ang magandang katotohanan na dapat po nating malaman. Sabi ko nga, gusto mo makita ang involvement ng Diyos, not just only physical. He didn't just form you na in likeness and in His image. Hindi lang siya nag-involve sa atin physically, kundi nag-involve siya sa atin spiritually. Sabi ko nga tayo naman ang gumawa ng paraan para mapahiwalay sa Kanya. The truth is, pwede niya tayong pabayaan, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede niyang sabihin sa atin, ikaw naman may kagagawan yan. Kayo naman may kasalanan Sinabi ko sa inyo, huwag niyong itatouch ang puno na nasa gitna ng parang. Ginalaw niyo pa rin. Kinain niyo pa rin yung prutas. Sige, kayo naman may kagagawan yan bahala na kayo. No, He cannot leave us because we are His workmanship. Kaya nga sabi ko, hindi tayo self-made. Hindi tayo self-made individual. Hindi tayo aksidente. Hindi tayo gawa-gawa kung saan-saan, kundi tayo ay specific, intentional masterpiece, handcrafted by one and only our living God. Amen? Now, alam niyo po, the blueprint is this. Alam niyo, naging paborito ko yung salitang blueprint Although wala naman tayo talagang knowledge about sa paggawa ng blueprint, but the blueprint, kung paano tayo nilikha ng Diyos, ang ganda po kasi talaga Now, the blueprint is this. Before He before ordained us, yung Diyos, ayon po dyan, sa verse number 10, yung ating pong tatahaking landas, the path for us, bago po sa atin, yung ating tatahaking landas, ang ibinigay niya po muna sa atin is the breath. Nakita niyo po yung blueprint. Bakit? Ano man ang tatahakin mong landas, walang kwenta yan kung wala kang buhay. Kaya nga, the blueprint ay nagsimula sa buhay. Now, that is physical. Pagdating sa spiritual, same thing.
ano man ang tatahakin mo without spiritual success in your life, without God involving Himself to you in a spiritual matter, sayang lang lahat. Kaya nga po meron tayong testimony na nagpapasalamat tayo sa ating kaligtasan kasi anong laging sinasabi natin? Kung hindi dahil sa kaligtasan natin, wala tayo dito ngayon sa harap na nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit po? It's because that shows that we acknowledge that before everything na meron tayo, nagsimula muna yan sa pag-involve ng Diyos sa buhay natin. Okay? Now, saan po natin nakuha ang idea po na ito? Now, this transformation, mga kapatid, only happens, according to the verse that we've just read, only happens in Christ Jesus. Sabi po ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kaya nga tayo nakakagawa na ng mabuti ngayon, it's because He is the one who steps into our deadness and breathes us the life na meron tayo ngayon. Yan po ay pagpapahayag, kaya nga meron tayo ngayong nai-enjoy natin ang ating spiritual na buhay ngayon, it's because of one thing again, His involvement in our life. Now, dahil meron tayo nakita natin yung kung paano nagsimula, nakita natin kung saan galing yung idea. Ngayon, ano po ang labas niyan? The output ngayon po niyan, mga kapatid, is this. We are saved by grace. We are saved by grace. Hindi po tayo naligtas ayon sa ating mabuting gawa. Bakit po? Again, wala tayong mabuting gawa kung walang mabuting gawa ang Diyos sa atin. Ganun lang po kasimple yon. Ulitin ko po, wala tayong mabuting gawa kung walang mabuting gawa ang Diyos sa atin. Kaya may mabuti tayong gawa, it's because may mabuting gawa ang Diyos sa atin. Amen? Kaya nga po ngayon, yung involvement ng Diyos ay hindi lang po ito parang, alam nyo yung nasalanta ng bagyo. Ngayon, marami po tayo nababalitaan. Nung nakaraan, ang laki ng sunog dyan sa may Manila. Nung nakaraang Lunes, dito naman sa Santa Ana. Diba? Sa Taguig. So, ang dami ngayon dyan. Makikita nyo po, may mga pumupunta dyan na mga bumbero to rescue those people na natrap. Sa atin po, yung involvement po ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, hindi lang po ito parang rescue mission para makip tayo sa impyerno. Hindi lang po ito rescue mission to keep us out of hell, but it is an active daily partnership na makikita po natin, ini-empower niya po sa atin through His involvement, ini-empower niya po tayo to walk in the purpose He designed for us. Sabi ko nga po, yung ating kaligtasan, yung involvement ng Diyos sa buhay natin, hindi lang yan basta rescue mission. Alam nyo, katulad ng preaching ng ating mahal na pastor last Wednesday, di po ba? Sabi nga po ng ating mahal na pastor, it is one thing for you to accept Him as your personal Savior, but it is another thing for you to accept Him as your Lord. Di ba? Bakit po? Kasi minsan ang gusto natin, kilala natin siya bilang ating tagapagligtas, pero gusto natin tayo pa rin ang Panginoon ng ating buhay. Di ba? Pero kung titingnan niyo po itong lesson po natin, yan po ang output ng involvement ng Diyos sa buhay po natin. Ano po ang output ng involvement ng Diyos sa buhay po natin? Yung katotohanan na malaman natin that He didn't just rescue us from hell, but it is an active daily partnership. Yung involvement ng Diyos sa buhay po natin is active daily partnership na nagpapaalala po sa atin na ito po ang isang bagay na mag-i-empower sa atin to push us to remain on the purpose na meron siya para sa atin. Kaya nga po makikita nyo, tapos na po ako. Kaya nga po makikita ninyo, dito mga kapatid, the challenge is, brethren, ay ito po. Kung ang ating pong buhay, if our entire life, our breath, our talent, our salvation, and our daily purpose comes entirely from His hand, mula po sa Diyos, mga kapatid, ang pinaka-dangerous, the most dangerous thing na pwede po nating gawin is yung subukan nating mamuhay ng independent malayo sa Kanya.
Yan ang pinaka-dangerous na gagawin po natin. Kung ang lahat-lahat, yung ating pong buhay, yung ating hininga, yung ating talento, yung ating kaligtasan, yung ating purpose sa araw-araw, ay lahat yan ay nagmula sa kanyang kamay. The most dangerous thing that we can do is to live independent. Ibig sabihin, yung hindi mo kilalanin ang involvement ng Diyos. Bakit po? Because kapag pinutol po natin ang involvement natin, if we cut ourselves off from the Creator, ibig sabihin po, the masterpiece, yung salitang masterpiece, ay mawawalan ng kwenta. Bakit? Sabi ko nga, hindi na masiserve yung purpose. Pero alam niyo po ba ang katotohanan, mga kapatid, kung bakit tayo ngayon ay namumuhay with a purpose, it's because hindi nawawala ang kamay ng Diyos sa atin. Now, the challenge this morning is not just to do more good works. Hindi lang tayo gagawa ng mabuting gawa at susubukan nating maging mabuting persona. The challenge is, again, with our theme, to know Him more. Yan po yung dapat na makita natin dito sa ating pong lesson. Na para mangyari yan, you spend time with His presence, dive into His Word, no? Alamin po natin, talk to Him throughout your day. No? Kausapin mo ang Diyos araw-araw. Now, as you do that, you will get closer to the Creator. As you do that, brethren, you will get closer to the Creator at dun mo maintindihan ang pinakamagandang bahagi pala ng buhay mo is to walk with Him every day of your life. No? So yan po mga kapatid ang kagandahan kapag nakita po natin that we are designed for a purpose. Okay? Pag sinabi natin designed for a purpose, again, God's hand in the life of men. Yan po yan mga kapatid. Amen. Kung gusto nyo pa pong malaman ang mas malawak pa, bukas na ang enrollment ng PSS. Okay? So I do believe na naging blessing po ang lesson po natin na ito. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo, manalangin po tayo. Dakilang Diyos,